Hello mga kapatid, mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction or opinion po dito sa issue ng DSWD. Ito po, bato-bato sa langit, ang tamaan po ay wag pong magagalit dahil ito po, aaraw-arawin po namin kayo mga lampag sa mga taga DSWD. Dahil po may nakikita kaming hindi na po maganda sa kanilang mga ginagawa. Ano po? At bago po ako magbigay ng opinion at reaction, panoorin po muna natin ito pong vlog ni Daddy Frankie about po dito sa kapatid ni Aling Ansing. Pakinggan po natin muna bago tayo ay magbigay ng opinion, mga kapatid. Dito kami. Oo. Ay, kahapon pala. Oo, kahapon natin, Sing. Ito sa atin, Sing, sabi niya, naiinis siya kahapon. Bakit? Sabi niya kasi, kuhan kahapon, umaga pa lang daw kahapon. Ayun ng umaga. Kinuha na sila ng DSWD. Tapos, hanggang hapon sila, hapon na Oo, nakauwi. kasi pagpunta ko rin dito, Umaga na tayo, alas 5, umaga. Alas 6 na yun. Alas 6 na. alas 6 kayo kinuha. Kasama namin si Kapitan Daddy Frankie. Mm-mm. Yan. Tapos hapon na daw silang nakauwi. Tapos sobrang pagod. Pagod na pagod. Tapos, dami-dami yung nire-reklamo kahapon. Anak, bagbagam di kalman. Ayos lang yun. Ano ba? Namatikot lang yung ulo ko. Sabi niya kasi, ang dami-dami na nga pinagdaanan doon. Tapos pagdating dyan, ang dami-dami pang sinabi ng DSWD. Yan po sa paniki. Ano? Sabi niya kaya pagod na pagod ako, sakit-sakit ng ulo ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tapos gano'n yung sasabi nila, ipapahiya nila ako. Sabi niya, napahiya talaga ako doon, sabi niya. Bakit naman? ba't naman pinahiya Ate Ansing? Paano? Parang yung 10,000 na tulong ng DSWD yung sa kapatid, parang tingin nila gagastusin ko, Daddy Frankie. Pinagpirma-pirma daw nila doon sa Binigyan ka? Hindi naman ako pinapirma. Hindi ba? Nano lang. Siyempre, at least ganun pa din assistant yun, di ba, te? Oh. Sabi nung pinakamataas sa DSWD, ako na lang magtatago, sabi niya. Pinaka-head dito sa paniki. Paano nangyari na guguluhan ako sa inyo? Anong usapan niyo? Aji ko kano di kalman. Ay, yun ang tungtungan ta di garo di kalman. Kasi Daddy Frankie, binigay sa akin sa Dagupan yung 10,000 at tulong ng AX. Di nilagay ko sa bag ko, tapos pagdating dyan, ayaw ko na sanang bumaba. Kailangan pala ako sa loob ng DSWD. Ayaw ko na sanang bumaba kasi masakit yung ulo ko. Kaya nga tinawag ako. Sabi ng pinakasar nila, akin na yung 10,000 akong magtatago. Sabi niya. Tapos Saan galing yung pera sa Dagupan? Binigay sa sa'yo? DSWD Galing Region 1, Daddy Frankie. Ha? Sa DSWD Region 1. Region 1, okay. Binigay sa'yo, inabot sa'yo yung 10,000. Tapos, Ngayon, pagdating namin dyan sa paniki, parang sa kaano ko, sa pakiramdam mo, parang ini-interest ko naman yung 10,000. Napahiya ako. Ayan mga kapatid, at napanood po natin at yung interview po ni Daddy Frankie dito po kay Aling Ansing. At yan nga po si Sis Jilay. Ayan, suportahan natin po yan si Jilay. At mayroon din po yan na YouTube channel. Kaya lang po talaga sa totoo lang mga kapatid. Ito, wala akong tulakabigin po. No? Kung sabihin man natin po na si Oliver ay pinagamot, pina-check up. Alam kong napapanood din ito ng mga kababayan po natin na nandyan po sa Tarlac, lalong-lalo na po sa DSWD. Bakit po kailangan kunin ninyo yung 10,000 na tulong kay Kuya Oliver? Diba? Dito po naguluhan si Daddy Frankie. Kahit po yung mga nanonood, kahit po ako, nagtaka ako, naguluhan din po ako. Dahil nga po, may mga nalaman tayo na hindi po talaga katanggap-tanggap sa lipunan. Ano? Ngayon po, ano po ang masasabi niyo dito? Na yung bigay kay Oliver na 10,000,
kailangan kunin ng pinakamataas dyan sa DSWD ng Tarlac Paniki. Diba? Ito po, pakinggan nyo uli. Nakakagigil nga nung sinabi niya sa akin. Sabi niya, napahiya ako din doon. Nababay na anak pa DJ. Okay na lang sana na na kinuha nila yung pera kaysa yung sasabihan ko na hindi maganda. Hindi, sinabi lang naman na ako nang magtatago. Sabi, huwag yung pambili-pili ng motor, Siyempre, sabi. kahit pa naman yun, mapapahiya at mapapahiya ka na may mga tao dun eh. Oh, kahit Hindi, naman siguro ang ako. tanong dyan, kung sa'yo ibinigay, Walang Hindi regional. galing po ng kanyon. regional, DSWD. eh bakit? Sila na lang daw kung magtatago. Pag kailangan na lang daw po ng pambiling gamot, doon ihingi na lang daw po. Magsasabi na lang daw po ako sa Ano kanila. ba nakakagigil? Ako naiinis. So pag kailangan mo pambili, Kung kailangan daw po ng pambili ng gamot, pumunta sa kanila at hingi. Ano? Alam niyo po mga kapatid, ito po ang hindi ko po talaga maintindihan. Dahil nga daw po, si Kuya Oliver, ibinahawak yung sobre na may laman ng 10,000 at pinicture-picturan. Sa anong paraan na pinicturan nyo? Para may maipakita kayo na kayo ay tumulong, nagbigay ng pera doon kay Oliver, na alam naman natin po na iyan po ay tinutulungan na ni Daddy Frankie na simulat noon na nakita ni Daddy Frankie. 20 years. Di ba po? 20 years na nakakulong. Ang sabi nga ni Aling Ansing, pinuntahan na, pero walang ginawa. Kung saan pa kinuha ni Daddy Frankie at napagamot, tuluyan ng gumaling, nakalakad, saka kayo naghihimakahog, nagmamadali kunin ang mga beneficiary ni Daddy Frankie. Ito po lang ay pinag-uusapan. Para po kalampagin po yung kataas-taasan na si Sir Rix Gasarian na sana imbestigahan lahat po ng mga katiwalian ng nandyan sa taga-DSWD ng mga lugar. Gaya po dito sa lugar ni Kuya Oliver, Tarlac Paniki. Nakakalungkot po mga kapatid na may mga ganito sa sanghay ng gobyerno na instead tumulong, sila pa po yung mga abuso sa kapwa natin. Gaya po dito kay Ansing. Nung kinuha yung 10,000 na binigay ng Region 1 sa Dagupan, pagdating sa Tarlac, sa DSWD ng Tarlac Paniki, kinuha yung 10,000 na bigay or ayuda kay Oliver dahil sila na daw po ang magtatago. Alam natin po na si Ansing, mayroon siyang mga sinasabi na kung tutuusin nga, nakaka-stress din. Pero sa ngayon po, nakita natin nakaawang-awang Ansing kung gaano po nila trinato. Ano po? At ipagpatuloy po natin para maintindihan natin gamot, lot. pupunta ka doon sa kanila. Oh. Okay, pero di sana
from Dagupan, hindi sana na binigay sa'yo. Dinirect. Dapat kung sino yung nakahawak sa'yo na DSWD na pumunta doon, dapat siya ang humawak at binigay doon. Tama. Dapat hindi sa'yo. Although hindi natin alam kung anong plano nila, Hindi ko nga po paano ba ang usapan nyo? Paano niya sinabi sa'yo? Pinahiya daw siya kahapon doon. Hindi naman sa pinahiya, parang napahiya ko. Napahiya siya napahiya na, ka. bigay mo sa akin yung sabi nung pinaka-head. Ako na lang Bigay mo sa magtatago, akin yung sabi. 10,000 na yan, hindi yung motor-motor na yan. Ako magtatago niyan, baka magastos mo. Sigurado ka, Ate Ansing, na ang kumuha is empleyado ng DSW? Hindi? Opo, Ng paniki? Opo, Daddy Frankie, yung pinaka-head nila. Pinakahit nila. Okay. Pagod na nga ako kahapon, tas ganun pa yung gagawin sa akin. Sabi niya, pagod na ako, sakit-sakit na ng ulo ko, sama-sama ng pakiramdam ko, tas ganun-ganun yung sabi nila. Ay, sabi niya sa akin. Alam niyo po mga kapatid, itong mga taga DSW dito, nanonood din po ito sa mga upload ni Daddy Frankie. Lalong-lalo na po dito po sa magkakapatid. Dahil alam nila po yung nangyari kay Kuya Oliver na wala silang nagawa. Kundi ang Daddy Frankie lang po yung nakagawa na gumaling sa loob ng 20 years. Imagine po. Nakakulong ka sa loob ng 20 years. Pero po, yung sinasabi nga nilang taga DSWD na may karapatan dahil nasa batas, may nagawa po ba? Ito po, lahat katanungan po namin mga viewers o tumutulong sa programa ni ni Daddy Frankie. Mga kapatid, bilang isang naging mahirap, dama ko ang kagaya ni Ansing. Ang kagaya ng iba na mga tinutulungan ni Daddy Frankie, mga beneficiary ni Daddy Frankie, like Ate Nida, Ate Charmin, Tatay Rodolfo. Mga kapatid, ito ay nababanggit ko. Bilang po sa panawagan natin po sa kataas-taasan ng ating gobyerno. Lalong-lalo na po kay Sir Rix Gatchalian. Sana po mapanood niyo po ito, sir. Ang taas ng respeto ko po sa inyo bilang sanghay ng mga gobyerno po. Dahil ang sabi niyo nga, kayong mga taga DSWD ang may karapatan. Kayo ang batas na ipinatutupad na tumulong sa ating mga kababayan na mga mahihirap. Tanong ko lang po, bakit kailangan niyo pong kunin ang mga beneficiary ni Daddy Frankie na gayon po nakikita natin na maayos, kumakain, nabibihisan, napapagamot? Bakit po kailangan pa ang batas sa ganito pong tumutulong bilang isang charity vlogger na walang inihinging kapalit? Diba po? Ito po, gaya po ni si Rapitol po. Nananawagan po kami, Sir Rapitol po, na sana po mapaimbestigahan niyo po ang nangyari kay Daddy Frankie. Dahil ito po na ano na to ni Karen Davila po. Doon po malinaw na sinabi ni Daddy Frankie na siya ay masayang nakakatulong sa ating mga kababayan na nawawalaan ng pag-asa. Like Kuya Junjun, Kuya GR, Bandam, at igit sa lahat ng masakit sa aming damdamin, kawawang lulo na 84
years old. Pati yun, kinuha ng taga DSWD. Sana iniwan nyo na lang. Hindi nyo po kinuha na ganun-ganun lang. Pagkatapos ng 3 araw na pinaoperahan ni Daddy Frankie sa kanyang mata, na magkaroon man lang ng pag-asa na makakita pa. Pero ano ang ginawa nyo? Kinuha nyo. Na alam nyo po, si Lolo po, every 2 hours, kailangan mapatakan ang kanyang mata. Diba? Bakit kailangan pa po ang batas sa pagtulong naman na walang pang-aabuso? Kung talaga ang batas ang masusunod, Sir Rix Gatchalian, kung ang batas po ang masusunod, marami po, iba't ibang lugar po, marami pong kailangan tulungan. Hindi po yung nandyan na po sa poder ng charity vlogger na ito na sinasabi nyo na pinagkakakitaan lang ang kanyang mga beneficiary. Nagdoon kayo po nagkakamali. Dahil si Oliver nag-viral, sabihin na natin, nag-viral si Oliver, yung kinikita naman dyan, yun po ay itinutulong po sa mga kapatid natin na hindi nga nabibidyuhan. Kagaya kay Junjun. Kay Kuya GR, bihirang-bihira lang yan na nabibidyuhan. Kung oras na nandyan nagkainan, yung nagkakasiyahan. Diba? Natural na po yun na mabidyuhan sila. Kaya nga po, charity vlogger. Maraming mga charity vlogger na tumutulong po, mga kapatid. Iyan po ay nakikipagtulungan sa sanghay ng gobyerno. Hindi po sila mga abusado. Iyan, i-consider na natin po sila na mga tumutulong po dito sa ating gobyerno. Mga charity vlogger na talagang nandyan yung pagtulong nila. Hindi nyo na kailangan na pumakyat ng mga bundok. Hindi nyo na kailangan na magsaliksik sa mga lugar. Nandiyan po ang mga charity vlogger na kagaya ni Daddy Frankie na tumutulong. Diba? Si Tatay Calix, imagine, 84 years old, nandoon sa gitna ng bukid na hindi nakakakita. Walang pamilya, ni walang kamag-anak, walang asawa't anak. Ano ang ginawa niyo po? Naisip niyo po yung kalagayan ni tatay? Opo. Kaya niyo po bang ibinigay kay tatay yung operasyon na 52,000 po plus mga gamot po? Naisip niyo po ba yun? Di ba po? Nakakalungkot po, mga kapatid. Nakakalungkot. Dahil po sa sitwasyon ng batas natin, masama na pala ang tumulong na voluntaring tulong natin na hindi man kayo inistorbo, ni hindi sa inyo humingi ang isang Daddy Frankie sa pinansyal o mga gamot ng mga benepisyaring tinutulungan niya. Sa totoo lang po, mga kapatid, ako ay talagang humanga dito sa mag-asawa na ito, si Daddy Frankie at kay Mami Rochelle. Na pagkatapos nilang pina-check up, si Ate Charmaine, dinala uli po yan sa palo at check up. Si Tatay Rodolfo po at si Ate Nida, dinala po yan sa family doctor nila. At natuklasan nga po, may sakit si Tatay Rodolfo na TB.
Pero yan naman po ay nagagamot. Dahil nagkaroon din po dyan ang tatay ko. No. Kaya, nung marinig ko po yung sinabi ni Mami Richelle at ni Aling, sabihin na natin, Aling Richelle Vlog, pakisupport po natin. Nung sinabi ni Mami Richelle, di mayroon pala ikang resita dito, nagkakalaga na 20,000. Imagine, gamot lang po yon mga kapatid. Dapat po ang gobyerno natin ang tumutulong sa mga yan. Bakit kung kailangan na po natulungan ng isang Daddy Frankie, ng kanyang team, saka kayo po nagmadaling kunin sila? Bakit yung mga dyan pakalat-kalat sa lansangan, iyon po ang hindi nyo po sinagip? Dahil yung nasa mabuti ng kalagayan, napagamot na, gumaling na, maayos na ang kanilang kaanyuan. Like Kuya Oliver. Alam nyo nang si Kuya Oliver ay pinagagamot. May follow-up check-up. Kaya bakit kailangan nyo pa rin pong ipa-check up si Oliver? Nakawawang ansing, yung ibinigay ni Daddy Frankie 5,000, nabawasan niya pa. Dahil lang po, pambili ng krudo or pagkain nyo. Sabihin man natin na hindi ninyo iningi. Sabihin man natin na iyon ay volunteer. Kusang loob na ginawa ni Ansing. Pero dapat kayo mismo ang nagtanggi. Naayaan nyo na, wag mo nang isipin ang pangkrudo dahil iyan po ay sagot ng patrol. Dahil mayroon naman po kami na budget dyan. Kayo ang kusang kumuha. Kayo ang kusang nagdala sa kanila. Dahil kung natatandaan nyo, kung napapanood nyo po si Daddy Frankie, sa kanya lahat. Dahil yung pagpapacheck up, follow-up check up ni Oliver, gumastos si Daddy Frankie ng 15K. Natatandaan ko po yan, mga kapatid. Dinala ng kanilang team. At dahil si Daddy Frankie, mayroon din po silang pinuntahan ng araw na yon. Kaya I think Teacher Sally po, dinalaon nila follow-up check-up sa Baguio. Gaano po yung gastos dyan ni Daddy Frankie? Imagine nyo. Mayroon bang taga DSWD na tumulong, nagbigay? Di ba? Alam namin po, kung talaga pong may batas, ipatupad nyo po ng tama ang batas na sinasabi nyo. Hindi yung nandyan na po sa poder ni Daddy Frankie po. Ayan, pakinggan po natin uli at tayo po ay... Kaya nagulat nga ako nung pumunta ako dito ng hapon kasi nga dinala ko yung gamot. Pagdating ko, sabi ni Kuya JJ, wala si Nanay Ansing tsaka si Kuya Oliver. Kasi kinuha ng DSWD. Sabi ko, ha? Bakit? Dati parang sinundo kami ni Kapitan na. Oh. Tapos nakwento pa sa akin ni Nanay Ansing kahapon na siya raw nagbigay pa siya ng pamasahe kasi nag-iwan ako ng 5,000 dito. Tama, Daddy Frankie. Ni Kuya Oliver. Pero sabi ni Nanay Ansing sa akin, nagbigay daw siya ng panggasolina sa Hindi naman kwan yung Daddy Frankie. Ako talaga ang nagpusa na magbigay. Oo, kusa naman siya nagbigay. Pero naawa rin ako kay Nanay Ansing kasi alam naman na natin. Pero kasalanan mo yun, Nanay Ansing. Bakit ka nagbigay ng 2,000? Hindi mo pera yun. Tama. Binigay ko yun sa'yo pang allowance ni Kuya Siyempre, Oliver. pina-check up naman namin si Kuya Oliver, Daddy Frankie. Pina-check up ka mo, wala namang gamot. Oo. Hindi naman kayo nakakuha ng gamot. Diba? Galing kami ng hospital. Kasi, Although ang lilinawin lang natin, Ayan mga kapatid, at mahaba na po itong video natin at bibigyan natin po ulit ito. Araw-arawin po natin hanggat po hindi masolusyonan po ang nangyari dito sa issue ng taga DSWD. Bato-bato sa langit ang tamaan po dyan sa mga taga DSWD, wag po kayong magagalit dahil kami po ay nangangalampag lang po sa panggigipit nyo po
sa isang charity vlogger na kagaya ni Daddy Frankie na alos po ibinibigay niya po sa kanyang mga beneficiary ang mga tinutulong po niya dito. Kung nabibidyohan man po yan po si Daddy Frankie ay itinutulong. At kami pong mga nagsusuporta po kay Daddy Frankie, nalulungkot po kami. Dahil alam niyo po mga kapatid, ang isang nakaranas ng kahirapan, nararamdaman nila yung kahirapan po ng kanilang kababayan. Opo, ang hirap po ng kalagayan natin dyan sa Pilipinas. Kahit kami dito sa ibang bansa at napapanood namin ang mga kahirapan, nagtumutulong po kami sa abot naming makakaya para lang sa ating mga kababayan. Kagaya ko po, natuto akong mag-reaction. Dahil po yan sa kahirapan na para lang po madagdagan ko ang tulong. Diba? Kung ano man po yung kinikita ko po dito sa pagbablog ko po bilang isang commentator o reactor. Pero po, kulang pa po yan. Ginadagdagan ko po yan ng sarili kong pera para lang po makatulong tayo. Diba po? Kaya hanggang dito na lang po mga kapatid at sana po maintindihan natin. At sana po si Rex Gatchalian, si Rapper Tolpo, muli kaming nananawagan sa inyo na sana po imbestigahan nyo po itong nangyari po dito sa pamilya ni Kuya Oliver. Dito po sa Tarlac, Paniki po ng DSWD. Dahil po binigyan ng Region 1 ng 10,000 po itong si Kuya Oliver, pero kinuha po daw ng kataas-taasan dyan sa DSWD ng Paniki. Sa halagang 10K pinagkainteresan. Ang sabi daw, bumalik si Aling Ansing doon kung may kailangan ng gamot. Hindi yung motor-motor. Kaya yan lang din sa'yo, Aling Ansing. Ang masasabi ko lang po, alagaan mo na lang yung baboy mo. Palakihin mo. Wag na wag ka nang babanggit ng motor-motor na yan. Ang mahalaga, yung kalagayan ni Oliver na sana tuluyan na ngang gumaling. Yan lang po, hanggang dito na lang at suportahan po natin si Daddy Frankie at ang kanyang team, Aling Rochelle Vlog. At siyempre po, Malo de los Santos po at ang aking mga kasamahan sa mga reactor ni Daddy Frankie. Please support po. Mabuhay po tayong mga Pilipino at mabuhay po tayong mga nagsusuporta kay Daddy Frankie. Mabuhay si Daddy Frankie. Marami pong salamat sa mga viewers na patuloy pong nagmamahal po kay Malo de los Santos. Thank you so much po. Bye-bye. We love you so much.